Si General Torre, mga kababayan, nagsalita na din ho. Kauna-unahang araw, siguro, habang si General Torre ay nasa bakasyon, pagkahaba-haba ng sinulat, mga bossing, at pakiramdam ko, eto nga ang aaresto sa mga individual na niredact yung mga pangalan. Huwag kayong masyadong maingay, baka magtago na yan. Boss Mark, si Bato. baka nga hindi na mapakali yan eh. Baka ma-dehydrate ka, Bato ha? Ihi ka ng ihi dyan. Oh. Nicolas Torre III. Totoo. Karumal-dumal ang nangyayari sa flood control projects, sabi ni General Torre. At tulad ninyo, naniniwala akong dapat papanagutin ang mga sangkot dito, sabi daw ho. Pero, hindi ibig sabihin na dapat kalimutan na natin ang iba pang mga karumal-dumal na ginawa sa taong bayan daw ho, mga bossing. Matalino ang Pilipino, sabi ho yan. Kaya nating pagsabay-sabayin ang pagtalakay sa iba't ibang issue. Ayan na oh! Tingnan nyo ito. Justice for Humanity, ICC charge. Nako po. Justice for Humanity, ICC charge Rodrigo Duterte with crimes against humanity. Ano ang alam ko at bakit madali para sa akin na i-implement ang ICC warrant ni former President Rodrigo Duterte noong Marso 11, 2025? Na birthday ko pala. Birthday niya yun eh. No? Sabi niya siguro sa asawa niya, sandali lang, may trabaho lang ako, saglit lang. No? Tapos babalik agad ako, saka tayo mag-celebrate ng birthday ko. Ay nako, yung pala ginabi na. Oh, sabi ni Romnick, Duterte! Duterte! Inday Sara for President! Oh, yan ha. Ako pa nag-cheer sa iyo. Oh, ako ang chief ng Regional Operation Division ng PRO3 Central Luzon noong mga panahong iyon. Naku, baka ngayon ibalik siya dyan. Para magampanan yung kay Bato. Tapos ibabalita na naman nitong mga nitong mga damuho na mga mainstream media, tatakuti si Bato. Sasabihin, nakabalik na po yung eroplano na naghatid kay dating Pangulong Duterte. No? Parang gusto sabihin, may susundiin ng bago. Kukunin naman si Bato de la Rosa. Oh, aside sa dumami ang mga nahuhuling suspect pagkatapos ng nanumpa si Duterte, na maganda naman at sang-ayon ako, kapansin-pansin ang pagdami ng mga suspect na namatay sa bypass dahil di umano sila ay nanlaban at dito ako hindi sang-ayon. Sa monthly data ng 2016, ito ang mga namatay sa bypass dahil di umano'y nanlaban. Naku, ito no, talagang mukhang nagpaparamdam na siya yung kikilos, ano? Asa na? January to March 2016, wala namatay pero 1,202 ang nahuli. April to June 2016, 10 ang namatay at 1,074 katao ang nahuli, no, 0.9%. Isa sa mga bawat 108 suspect ang namatay. Then June 30, 2016 ay nanumpa si Duterte bilang presidente at ito ang naging statistic. July 26, July 2016, 120 ang patay. 120 ang namatay at 1,121 ang nahuli. Naging 9.6% ang namatay. Isa sa bawat 10 suspect. Buong third quarter ng July to September, 271 ang namatay at 3,368 ang nahuli o isa sa 13 suspect namatay. Tumataas talaga, no? Kayo na po ang mag-compute ng iba pang statistic kung interesado kayo. Pero para sa akin, ang polisiya ni Duterte na kill ay kitang-kita sa mga numerong ito. At dapat na itong sagutin sa mga pamilya ng mga Pilipinong nagrereklamo. Kaso ng ICC, ayan, no? Kaso, ito nga, may lumabas na yung 3 kaso ni dating Pangulong Duterte. With matching, meron ng mga 8 na co-perpetrator. Siyempre, pagka ganyan, kasama na hudi sila, nakakasuhan. Papatawag na din ho yan.
iimbitahin na din po yan. At pag hindi po sumama, hindi po iginalang, eh, lalabasan ng warrant of arrest. 25 ng Setyembre ngayon, merong ilan? 26, 27, 28, 29, 30. Uno, may 6 na araw para lumabas yung warrant of arrest. Nako po. At mukhang etong si General Torre, base sa nababasa at nakikita natin, mukhang nagre-ready na at mukhang ready na. Ano ho? Ano sa palagay ninyo? Itong mensahe, liham o itong post ni General Torre ay pagpapahiwatig na ho na siya ang dadampot ulit doon sa mga napangalanan, mapapangalanan, masasama doon sa dadalhin sa ICC. Mga bossing, sabi ayan, ICC na Hindi pa tapos magbakasyon yan, no? Pero ang bungad, ang mensahe, ICC na ho. Ngayon mga kababayan, ganito gagawin natin. Lilipat na ho tayo doon sa mismong silipin natin kung ano na ho ang nangyayari. No? Hinaan ko na lang. Ito na nangyayari. Pakita ko sa inyo, ha? Pakita ko sa inyo. Kaya nandun tingnan mo, 400 tayong nanonood dito. Nandun ho kasi silang lahat na. At tayo, susunod na ho. Pakita ko kung nag-umpisa. Wala po. Share screen. Ito, ayan na. Alisin ko na ho. Mga kababayan, lipat na tayo. Panoorin natin. At mamaya, paggising ko, gabi dyan, alas 8 ng gabi, naka-vlog po tayo, lahat ng pag-uusapan dito. Yun ang pag-uusapan natin sa gabing iyon. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ay, hindi ko napatay.